verses, I think nandyan na po kayo, no? Start po tayo ng 28 for the sake lang ng context. Ang sabi dito, sa John 19 verses 29 hanggang 30, ang sabi, "Now there was set a vessel full of vinegar, and they filled a sponge with vinegar, and put it upon hyssop, and put it to his mouth. When Jesus therefore had received the vinegar, he had said, 'It is finished.' And he bowed his head and gave up the ghost." Ang title ng message ay, ito yung series natin na 7 Last Sayings, no? Or this is the sixth saying. Sige po, pray tayo. Let us bow our heads and let us pray. Lord, thanks sa gabing ito. We pray for blessing. We pray for humility. We pray for conviction. We pray for understanding. We pray for insight. We pray for hunger and thirst for spiritual things more and more sa aming mga buhay. Bigyan niyo po kami ng uhaw na hindi pa namin nararanasan, ng higit pa doon sa mga lumipas na panahon. And all the more ay asamin namin kayo. Ang aming puso't isipan ay maituon sa inyo. Mga bagay na makalangit, yung aming nasaing, ma-fulfill namin ng inyong kalooban, matupad namin ng inyong mga alituntunin, mag-glorify namin kayo sa maiksing buhay namin. Kung ano pa yung mga pagkukulang namin at pagkakasala sa gabing ito, ay patawad po ang aming samo at paglilinis. Huwag niyo pong tulutan, Panginoon, na anumang bagay ay maging hadlang upang kami ay makapaglingkod ng maayos, makapaglingkod ng payapa sa inyo sa gabing ito. Salamat po sa mga awitin, napakaganda ng mga liriko. We pray na sa pamamagitan ng mga ito din ay magamit upang maianda ang mga puso sa pakikinig ng inyong salita. Bagbagin niyo po ang aming damdamin sa gabing ito. Lalo namin ma-realize ang mga dakilang bagay na ginawa ninyo para sa amin, lalo ng inyong pagkasakripisyo. At tumbasan namin ito ng ibayong paglilingkod at kusang loob na pagbibigay ng aming mga sarili para sa inyo, Panginoon. Ano man yung ministry o gawain na pwede namin gawin para sa inyo at ganyan din sa pamamagitan ng paggawa sa mga kapatiran namin, Panginoon. Paano kami makakapaglingkod din sa kanila. Salamat po sa gabing ito. Itong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Alam niyo po ba, yung crucifixion ng Panginoong Jesucristo, yan daw yung parang pinaka-peak ng earthly ministry ng Panginoong Jesucristo. Kumbaga, yun yung pinaka-culmination. Sabihin, pinaka-peak. Kasi ito na yung pagkakataon na kung saan, ito yung isa sa mga highlights. Kasi ito na yung time na ibibigay niya yung kanyang sarili. Kung maalala po natin, no, yung kanyang pagkasakripisyo dun sa cross, siya ay, bago makarating doon, ay 33 years na nabuhay siya perfectly, wala siyang kasalanan, and then doon sa cross, ay naipako siya, at nung time na ito, ay malapit na siyang mamatay. Kumbaga, yung buong buhay ng Panginoong Jesucristo, ay ginawa niya yung kalooban ng Diyos, ginawa niya yung mga bagay na nagbibigay lugod sa Panginoon, ginawa niya yung lahat ng bagay ayon doon sa layunin ng Panginoon. Sabi nga doon sa Acts 10:38, siya daw ay lumibot, gumagawa siya ng mabubuting bagay, doing good, nagtuturo sa mga sinagoga, nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapakain ng mga gutom, nagpapalayas ng mga jablo, nagtuturo sa mga disciples, tinitrain niya, and then ipinapangaral niya yung ebanghelyo doon sa mga tao na wala pang kaligtasan. Yan yung pinakabuhay ng Panginoon in summary. Nung natapos na yung mga yon, and then yung culmination, yung pinaka-peak, naipako na siya dun sa krus para sa pagliligtas sa atin. Yung sa mga lumipas na lessons natin, nakita na natin yung Father, forgive them, for they know not what they do. And then yung sinabi niya doon na, today, you will be with me in paradise. Woman, behold your son, and behold thy mother. And then, Eli, Eli, lama sabachthani, that is, my God, why hast thou forsaken me? And then yung pang-5 ay I thirst. Ito yung lesson natin last week, no? Ngayon naman ay it is finished. Dito sa sermon na to, sasagutin natin yung ilang bagay. Anong ibig sabihin nito at ano ang mga implication nito? Ulitin ko ha. Layunin ng lesson natin tonight na malaman natin ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito. It is finished. At ano yung mga pwede nating makuha na mga aral
mula dito. Okay? Alam niyo po ba, yung word na it is finished, sa Greek word, yan ay isang word daw lang yan. Okay? Hindi man tayo nag-aaral, hindi man tayo Greek student, no? Pero one thing na maganda na makita natin, yung word na it is finished or tetelestai, sa Greek isang word lang daw yan eh. Ang ibig sabihin daw niyan ay accomplished. Kumbaga, it is finished. O baga, ang ibig niya sabihin, it is accomplished. It made an end. Kumbaga, natapos na. Paid in full. Performed. Ganun ang idea. Ibig sabihin, natapos na. Yun ang pinaka na-execute. Parang ganun ang mga ibig sabihin yan. Halos pare-parehas yan kung doon sa titignan natin sa Strong's Exhaustive Concordance. Kung magtitingin pa tayo ng ibang word studies ng mga dictionaries, halos the same yung mga binabanggit nila. Okay? Kumbaga, ang ibig sabihin ng it is finished, pwedeng synonymous, yung synonyms nito ay mga consummation, completion, fulfillment, paid. Yun ang idea nito. Binabanggit ko lang, no? Parang ang idea daw ng word na, di ba, tetelestai, or yung it is finished. Parang kumbaga, yung idea daw ng word na ito, alam niyo yung parang binocular ng pirate? Alam niyo yun? Yung sa SpongeBob, di ba may ganon? Pag ine-extend yun, di ba ine-extend minsan yung mga yung binocular. Ano ba sa Tagalog yung binocular? Yung ganon. Di ba sa alam niyo yun, di ba? Ang idea daw nun, pag sinabing tetelestai, yung na-reach niya na daw yung dulo. So, yung binocular ng mga pirate, kapag inihila daw nila yon para mas makita nilang malinaw, pag na-reach na daw yung dulo nun, yun daw ang idea noon. Ibig sabihin, reaching the end. Na-reach na yung aim. Ganun ang idea. Baga, yung pagkapako doon ng Panginoong Kristo, yung sacrifice siya dito, andun daw yung idea na na-reach na daw yung end. Okay? Hanggang dito na. Okay? Natapos na. Ito na yung dulo. Ganun ang idea. Sabi nga yung word daw na tetelestai, o yung it is finished, if we will try na tignan yung grammar nito, sabi doon, ito daw ay verb, na kung saan yung word na teleo, ang idea daw nito ay na-complete na daw ito in the past. Sabi doon nga yung word na ito ay nasa perfect tense in Greek. Na anong ibig sabihin kung nasa perfect tense? Ang ginagawa daw nito kapag perfect tense, ini-indicate daw nito na yung action was completed in the past but still has a lasting effect in the present. Yun ang idea. Nung sinabi daw ng Panginoon na it is finished, tapos na daw yon in the past, pero at present, effective pa daw yon. May effect pa daw yon kahit hanggang ngayon. Kaya nung sinabi niya na it is finished, hindi yung parang, ay, tapos na, wala nang effect. Hindi. Kahit hanggang ngayon, kung mananampalataya yung mga tao sa tinapos sa gawa ng Panginoong Kristo, ma-realize nila yung gospel, maliligtas sila. Kasi bakit? Yung mga words na ito ay in effect pa rin sa panahon natin. Kaya nga kahit magpenitensya tayo, hindi tayo maliligtas doon Yung mga tao, gano'ng ginagawa nagbibisita iglesia, kung anong sakripisyo yung ginagawa nila. Nagpapanata sila, naglumuluhod, pumapasok ng simbahan. Hindi yun ang gusto ng Panginoon Bakit? Kasi kapag ginagawa natin yun, naisip ko nga habang inaaral ko to kung yung sinabi ng Panginoon it is finished, effective pa pala hanggang ngayon, tapos gagayahin mo yung ginawa niya, di parang sinasabi mo, hindi pala effective. Parang wala na palang effect yung ginawa niya. Kaya hindi tayo kaya tayo, kung isipin natin, parang dinidiscourage tayo ng Panginoon na i-imitate yun. Yes! Hindi natin pwedeng gayahin yan. Bakit? Isang beses lang yan at siya lang ang may kakayanang gumawa noon. Kahit parang i-re-enact natin. Okay pa nga yung i-re-enact mo Kasi kunwari may play lang. Pero yung i-re-enact mo na thinking na dahil ginagawa mo to, papaburan ka ng Panginoon, yung mga prayer mo, makukuha mo. Ganun yung iniisip ng mga nagpapanata, di ba? Na by doing yon, magiging nila yung favor ng Panginoon. Mali. Salvation is by grace, hindi works. Kaya nga kung gagawin natin yun, di parang sinabi natin na hindi na effective. Pero alam nyo ba, nung sinabi ito ng Panginoong Kristo, yung mga katagang it is finished, it is completed, it was discharged,
paid in full, na-reach na yung end, it has been fulfilled. Yung word na ito na it is finished, nagtetelestai, ito ay declaration. Ito ay parang kumbaga a shout of victory. Kapag nag-try kayo na i-broaden yung study nito, Pastor, may mga nakita kong sermon, ang title nito mismo, itong 6 saying ay The Shout of Victory. Yes, minsan ganyan yung binibigay nila na title. Ang binibigay nilang title sa study nito ay The Shout of Victory. Pero totoo naman kasi itong mga katagang ito, this is a word, this is declaration of victory. Kumbaga, natapos na yung kaligtasan. Ngayong gabi po, gagawin ko po, subukan nating alamin ano yung ibig sabihin nito. Okay? Ano ibig sabihin ng it is finished. So, gagawin ko, subukan natin na tingnan doon sa immediate context and then saka tayo lumabas ng mas malaki. Pero pag tinignan natin, sabi ng Panginoon, it is finished. Pag inalala ninyo, ano yung word na sinabi niya bago niya sabihin it is finished? Andun sa verse 20, I think 7. Naalala niyo yung sinabi niya? Ano yung fifth saying? I thirst, sabi niya. Pwede natin sabihin, Pastor, sabi ni Lord Jesus, it is finished, natapos na. Naturpos ko. Anong ibig sabihin? Ano yung naturpos na? Natapos na yung pagkauhaw ko. Hindi na ako mauuhaw kailanman. Tapos na. Pwede rin ito na Baga sinabi niya, it is finished. At that time dun sa cross, di ba nahihirapan siya? Lahat ng grief, lahat ng pain, kumbaga itong sandaling ito, yung hirap na siyang huminga. It is finished. Ito yung moment na makukomplete na, mai-end na to lahat. Mai-end na yung uhaw ko, mai-end na rin yung paghihirap ko. Ito rin yung moment na kung saan yung buhay niya ay talagang matatapos na. Pwedeng sinabi niya, it is finished, my life has reached its end. Kumbaga, narating na yung hangganan ng aking buhay. Kasi after nito, sabi nga din sa binasa natin kanina it is finished, and he bowed his head and gave up the ghost. Pero actually, may pang 7 pa to. Yung sinabi niya na, nung sinabi niya na it is finished, ilang pagdaka lang, sinabi na rin niya yung, Father, into thine hand I commend my spirit. Pero dito makikita natin, natapos na yung kanyang uhaw, natapos na yung mga paghihirap niya, natapos na yung kanyang buhay, natapos na rin yung kanyang pagsunod. I'm not saying ito na teka lang, paano kung sinabi mo, Pastor, na natapos na yung pagsunod ng Panginoong Kristo sa Diyos? I'm not saying this in a negative way. Pero ang idea ko lang dito, dahil mamamatay siya, syempre, hihinto na siyang sumunod. Natapos niya na. Kumbaga, natupad niya yung kalooban, natupad niya yung salita ng Ama. Hanggang doon sa pinakahuling hininga niya. Alam niyo ba, yung buhay ng Panginoong Kristo, dumating siya dito para gawin palagi yung kalooban ng Ama. Tuparin kung anong kagustuhan ng Ama. Sabi ng Matthew 3:15, and Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Ito yung concern ng Panginoong Kristo Gusto niya lagi i-fulfill yung all righteousness, sabi niya gano'n. Kausap niya rito si John, John, huwag ko na magdalawang isip na i-baptize ako. Kasi kailangan mo akong i-baptize. Bakit? So as to fulfill all righteousnesses. Anong righteousnesses din binabanggit dito? Ang ibig sabihin ng righteousness doon sa Matthew 3:15, kung itatranslate natin ay righteous ordinance. Ibig sabihin yung mga utos ng Diyos. Dinilinan ng Diyos Ama si John the Baptist na mangaral siya and then magbaptize siya ng mga tao. And then kasama doon, ibabaptize ang Messiah. Ngayon, nagkita na sila ng Panginoong Kristo, parang ayaw ni John siyang ibaptize. Kasi dapat nga ikaw yung magbaptize. Di ba, kung malala ninyo, di ba nag-usap pa sila? Lord, ikaw nga dapat ang magbaptize sa akin Kasi alam niya nga darating yung Messiah na higit daw sa kanya nung dumating na, sabi niya, di ba dapat ikaw yung magbaptize sa akin? Kasi ikaw yung inaantay namin. Pero sabi ni Lord Jesus, hindi pwede. Suffer it so to be now. Sabi niya ganon. Bakit? To fulfill all righteousnesses or yung ordinances. Alam natin yung kahalagahan na mabaptize ang Panginoong Hesus. Kasi pag nabaptize ang Panginoong Hesus, it means na yung ministry ni John the Baptist ay ino-authenticate din niya. Pati yung ministry ni Lord Jesus, ino-authenticate din. Kasi si John ay galing sa Diyos Ama. So kung si Lord Jesus nagpasakop doon, tapos kumbaga magka-connect sila,
nag-overlap yung kanilang ministry. May kita rin natin na yung calling talaga ng Panginoon, yung ministry niya, ay galing talaga sa Ama. Continuation. Di ba sabi ni John, He must increase, but I must decrease. Kumbaga yung ministry ko, itutuloy na talaga yun ni Lord Jesus pag dumating siya. Kaya noong dumating na si Lord Jesus, sunod-sunod na rin nawawala na rin sa picture si John. Ano nangyari? Eventually, nakulong siya and then namatay. Di ba? And then si Lord Jesus na nagtuloy ng ministry for 3.5 years. Pero something na makita natin, yung commitment ng life ng Panginoong Kristo, nung siya'y nabubuhay, palagi niyang ginagawa yung kalooban ng Ama, nagpapasakop siya doon sa kalooban ng Ama kahit at the point o kahit ang ibig sabihin ay kailangan niyang mamatay. Minsan, hanggang kailan nyo kayang sumunod sa Diyos? Si Lord Jesus, yung kanyang pagsunod ay hanggang sa siya ay mamatay. Sabi nga doon sa Philippians 2:8, and being found in fashion as a man, He humbled Himself. Yung si Lord Jesus to nagpakababa daw siya and became obedient unto death. Naging masunurin daw siya hanggang sa kamatayan. Even the death of the cross. One thing yung willing kang mamatay sa pagsunod sa Diyos. Another thing, yung willing kang mamatay kahit ang ikamamatay mo ay cross. Pwedeng iba eh. Pwedeng, Lord, willing ako mamatay para sa'yo. Sabi mong ganun. Basta wag lang mabangga ng truck o mapisat Gusto ko, Lord, yung mamatay ako na parang natulog lang ako tapos hindi na ako gumising. Diba? Ganun yung kumbaga parang kung minsan naiisip mo, paano kaya ako mamatay? Diba? Ito, para maisipin natin, mahirap mamatay dun sa cross. Alam niyo kung bakit? Kung crucifixion yung kakamatay mo, mapapahiya ka. Bakit? Diba total humiliation? Nalala niyo yung eye thirst? Akala natin, nung umaga, pinainom na siya ng una, gusto pala siyang lasunin. Yung pangalawa namang painom kay Lord Jesus nung bandang hapon na mag-aalas 3, akala natin bumait na sila, hindi pala, total humiliation. Bakit? Yung pinanghugas ng puwit nila na sponge, yun yung pinang-ipainom sa kanya. Ano yun? Hinu-humiliate nga eh. Anong humiliate? Pinapahiya siya eh. Kaya kung mamamatay ka sa cross, yun ang dadanasin mo. Strip naked ka, lalatayan ka, i-scourge. Ang hirap. Napakasakit. Pero kaya dito nakikita mo yung katapatan ng Panginoon, yung pagsunod niya. Lord, amazing yung obedience mo, no? One thing yung naging obedient ka na hanggang kamatayan. Pero, sumunod ka pa rin kahit ang ikamamatay mo is cross. Are you willing na danasin yun? Kung magkakaroon ng mass crucifixion, will you be willing na, Lord, samahan kita kahit hubaran ako doon, pahiyain ako. Diba? Ang hirap eh. Pero ang Panginoon, nakita mo yung kanyang way ng kanyang pagsunod sa Ama, yung kanyang submission, yung kanyang commitment. This is very remarkable doon sa ating tagapagligtas. Kayo, how is your obedience? Paano ba kayo mag-obey? Namimili ba kayo ng kung anong i-obey? Part ba? Or should it be na, Lord, every command ng word mo, and by your grace ay gagawin ko. Hindi yung pag-convenient lang sa atin, di ba? In a big picture, alam niyo ba yung ginawa ng Panginoong Kristo? Ginawa niya daw yung kalooban ng Ama. Nag-obey siya ng mga alituntunin ng Diyos. Ginawa niya lahat. Pero pag inisip natin, ano yung mga alituntunin na yon? Kasama pa nun nung may mga binigay pa na gagawin ang Diyos Ama para sa Kanya. Tinupad niya na yung Old Testament, yung mga nakasulat doon na utos. Tapos, habang siya nabubuhay, may mga bagong pinagagawa ang Ama, tinupad din niya yun. So, in totality, ano lahat ng ginawa niya? We can sum it up in one word. Anong ginawa niya? Will. Anong will? Yung kalooban ng Ama. Ang sabi nga doon sa John 6:39, and this is the Father's will. Sabi niya ganon. Ito yung kalooban ng Ama. Lagi niyang iniisip, ano bang kalooban ng Ama? Yun ang gagawin niya lang. Lord, if this is your will, then ito lang yung dapat kong gawin. Sabi niya, that of all which He hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Sa Hebrews 10:7, same word yung nag-appear. Yung Hebrews, sinulat ito ng writer ng Hebrews, and marami nagkasabi, si Paul daw ang sumulat. Pero hindi pa yun masyadong pinagtatalunan ng mga scholars, kung whether talagang si Paul ba yung sumulat.
Pero kung hindi man natin ma-point out, pwede natin sabihin yung writer ng Hebrews. Yung sabi ng writer ng Hebrews, kinote niya yung binanggit doon sa Old Testament from Psalm 40 verse 7 and 8 na kung saan sinasabi na I come in the volume of the book, it is written of me, I delight to do thy will, O my God, yea, thy law is within my heart. Sabi niya ganon. Yung Hebrews, kinote yon doon sa Hebrews 10:7. Sabi niya, I come in the volume of the book, it is written of me. Kumbaga, yung mga aklat na naisulat patungkol sa akin, to do thy will, O God. Ano yung point? Yung sinasabi ng Hebrews, yung fulfillment ng Psalm 40 ay na-fulfill kay Lord Jesus. Kasi nung nabuhay siya dito, wala siyang ibang ginawa kundi dito pa rin yung will ng Ama. Kaya sabi niyo doon sa John, again, and this is the will, and this is the Father's will. Sabi niya ganon. Ang ganda nito pag binalikan mo yung Psalm 40 verse 7, sabi niya, Lo, I come in the volume of the book, it is written of me. Lord, darating ako, sabi niya. Tapos maraming sinulat tungkol sa akin. Sabi niya, gagawin ko yun. Sabi niya, one thing yung gagawin, pero sabi niya, I delight to do thy will. Oh my God, yea, thy law is within my heart. Sabi niya ganon. Pag dalawa yung pwede mo makita yung obedience, tsaka yung attitude ng obedience. Minsan may mga bata na sumusunod o kahit tayo, sumusunod lang pero wala sa puso, di ba? Si Lord Jesus, perfect yung life niya daw Tayo minsan kung iisipin natin, may mga pagkakataon ba or instances na yung obedience natin ay marred, ibig sabihin madumi. Sumunod nga tayo outwardly, pero yung heart inward natin nagre-rebel. Nagdadabog. Kung tayo, ganun, sa parents, kung parents, tapos sinunod nga nung anak, action, pero yung loob, nagdadabog, tapos pasimpleng sumisipa ng mga gamit doon sa daanan, di ba? Kung ikaw yung tanay, o tatay, o kapatid, di mo maano, di ba? Mali yan Sumunod ka pa, hindi mo naman pala gusto yung ginagawa mo. Ano gusto ng Diyos? Gusto niya, sundin natin, knowing that is best para sa atin, and gawin natin with the heart. Hindi pwedeng sumusunod lang tayo na dahil for the sake na nag-o-obey. Hindi pwedeng ganun Alam niyo po ba, minsan sa obedience, and madalas, hindi minsan, madalas, yung pagsunod na gusto ng Diyos, kung paano niya sinabi, yun daw ang gawin natin. Exactly. Hindi pwedeng mag-deviate ka konti, magsobra ka konti, ayaw niya nun. Pag sinabi niya yung bagay na to, gawin mo yun as exactly as He has said. Hindi katulad ni Saul. Di ba? Sabi niya, pumunta ka doon, talunin mo yung mga kalaban, parang sila Agag, sabi niya ganon. Patayin mo si Agag, huwag ka magtitira ng kahit ano, kahit hayop, wala kayong ititira. Yung mga spoil lang nadalhin nyo. Alam nyo, ginawa? Nag-uwi sila ng mga hayop, nag-uwi sila ng mga tao, pati yung hari na sinabi ng Panginoon na dapat ay patayin. Nagalit ang Diyos. Bakit? Kung mag-o-obey ka, you have to obey completely. Kasi kapag you obeyed incompletely, tantamount pa rin yun as disobedience. Nakita niyo yun? Pag tayo pala hindi sumunod as exactly as God has said, disobedience pa rin. Kaya nga, this should remind us. Nakakatuwa dito kasi ine-exemplify ng Panginoong Jesucristo sa atin what it looks like yung mag-obey sa Ama. Dapat total obedience as exactly as He has said. Hindi lang siya nag-obey doon sa action, nag-obey siya lalo pa doon sa heart. Sabi nga ng word natin I delight to do thy will. Oh my God. Sana ganun tayo. Lord, gusto kitang i-obey. At kapag ako nag-o-obey, gusto ko I delight doon sa will mo, Lord. I delight doon sa obedience ko. Ano nga naman kung nag-o-obey nga tayo pero wala namang puso. Minsan sometimes, kahit sa Bible reading natin, ordinary Bible reading, minsan sa prayer life natin, sometimes we don't feel, no? Lord, it is as though parang wala akong heart. Parang I cannot feel doon sa prayer ko. Parang I don't have feelings doon sa Bible reading ko. Bakit ganon? Maybe may mga kasalanan tayo. Lord, kahabagan niyo ako. Show me.
Pero hindi naman laging ganon, di ba? There are times na ganon yun na-experience. Pero paano kapag ganon? Magpatuloy ka pa rin sa ginagawa mo kahit minsan parang hindi mo feel. And then mag-pray ka. Pag-pray na, Lord, please open my eyes para ma-appreciate ko yung word mo, ma-feel ko yung word mo. Di ba? Lord, make me feel your word. Yung masaya ako as I read, matouch ako ng word nyo. Di ba? Kaya kung tayo mag-o-obey, we are to obey, hindi lang doon sa action, pero we must obey heartily. Di ba? Alam nyo ba? Alam niya ng Panginoon eh. May sinabi ang Panginoon doon sa Deuteronomy, na talaga sa Deuteronomy sa mga Jews, sa mga Israelites, ito yung gusto niyang pagsunod eh. And the Lord said unto me, Deuteronomy 10:11, and the Lord said unto me, arise, Deuteronomy 10:11, arise, take thy journey before the people, that they may go in and possess the land, which I swear unto their fathers to give them unto them. Samahan mo sila, maglakbay na kayo, pumunta kayo doon, i-possess niyo yung land na binigay ko sa inyo. Inalis ko kayo dyan para dalhin doon. Sabi niya ganon. And then sabi niya, and now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee? Alam niyo, ang Diyos, pag nagligtas siya, meron siyang nire-require. Hindi yung niligtas kaya, tapos bahala ka na sa buhay mo. Kahit anong gawin mo, walang ganon. Sabi niya rito sa bayan ng Israel, ano nire-require niya? But to fear the Lord thy God, to walk in all His ways, or to be obedient. Ang ganda eh. Anong gusto ng Diyos? To fear, to obey His ways, and to love Him, and to serve the Lord with thy God, with all thy heart, and with all thy soul. Kung isa-isahin natin, anong gusto ng Diyos sa Israel, from Israel? To fear, katakutan daw siya. To obey, to walk, to love Him, to serve Him with all their heart and with all their soul, with all their everything. Alam niyo, ang gusto ng Diyos na paglilingkod? Lahat. Pag nandito kayo, you're giving yourself, your time. Kaya may we come prepared. Diba? Hindi ko alam. Minsan ano to eh, this is danger ng church. Nasanay na kayong pumunta rito, yung oras, sanay ka na. Pero sana, huwag kang masanay. Anong ibig sabihin, Pastor, na huwag kang masanay? Ang ibig sabihin, sana lagi kang pumunta ng, Lord, give me excitement. Na-excite ako dun sa maririnig ko, i-convict nyo ako, kausapin nyo ako. Hindi ko alam. Sana ganun ang experience nyo, Lord. Pag nakikinig ako, parang ako yung kausap mo. Hindi ko na nga naiisip yung iba eh. Pero alam ko namang hindi ganun dapat eh. Dapat sarili ko yung nakukonvict. Which is dapat, di ba? Kapag ganun yung na-experience nyo habang kayo nakikinig, na nakikita nyo, Lord, parang ako yung kausap mo ah. Kinakausap talaga kayo ni Lord. Kaya pag uwi ninyo, gawin natin. Pare-pares tayo. Ang pagkakaiba ko sa inyo, pag nandito ako, nagangaral, parang ngayon lang kayo kinakausap ng Diyos. Pero nakausap na ako ni Lord. When as I prepared yung sermon, nauna lang ako ng ilang oras or araw. Ano pang gusto ng Diyos? To keep the commandments of the Lord and His statutes which I commanded this day for thy good. Sabi niyang ganon. Ano bang gusto ng Diyos? Di ba yung para sa kabubuti mo? Ano ba yung kabubuti mo? Matakot ka sa Kanya para umiwas ka sa kasalanan, sumunod ka sa mga alituntunin niya, mahalin mo siya, paglingkuran mo siya ng lahat ng meron ka. Hindi pwede na siguro to. Siguro okay na yung once a month. Tapos pag kahit sumahod ako ng ng 10K, okay na yung 20. Ganon. Siguro okay na yan. Hindi naman ganun kalagay yung every Friday. Tsaka lang ako, first Sunday, tsaka last Sunday. At least, di ba? Parang isang buwan. Dapat buo, mga kapatid. Pag tayo sumunod, gawin natin. Buo. Alam niyo ang Panginoong Kristo, sabi niya nga doon sa Luke 12:50, sabi niya to disciples, but I have a baptism to be baptized with, and how am I straightened? Sabi niya gano'n, till it be accomplished. Alam niyo yung word na straightened? Ito yung attitude niya.
Si Lord Jesus, pag sumunod, complete obedience. Pero alam nyo, meron pa siya, may sinabi siya dito na kapag nirender daw natin yung how am I straightened, ang idea daw nito, sabi niya, he's restless. Yung kanyang desire is restless hanggat daw hindi na-accomplish yung gusto ng Diyos. Minsan tayo, alam mo gusto ng Diyos yun, pero minsan, mamaya na. Pero siya, hindi raw siya matahimik hanggat di niya magawa yung kalooban ng Diyos. Kumbaga, ang idea, how do I long for its accomplishment? Palagi daw siyang ganun. Yung obedience ng Panginoon, he not only he did obey, siya din daw ay with the heart, yung obedience niya, he as also, he obeyed diligently and fully. Sabi niya sa Matthew 5:17, think not that I come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy. Bakit daw siya pumunta? But to fulfill. Or but to obey. Ba't siya pumunta rito? Dumating siya to obey. May sinabi din sa sa verse 18 ng Matthew 5. Sabi niya, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Pag hindi kayo aware, alam niyo yung jot and tittle, pag aware kayo na yung letters ng Hebrews, yung letters kasi ng Hebrews, minsan may mga kuwit-kuwit yung mga buntot-buntot, mga words yun, mga letters yun. Okay? Yung mga tittle naman, mga stroke. So, yung mga jot daw ay smallest Hebrew letter. Yung tittle is a tiny stroke or serif on a letter. Sorry, yung jot is mga letters. Yung tittle ay para mga buntot-buntot na mga letters nila. Ano sinasabi dito ni Lord Jesus? Sabi niya na yung salita daw ng Diyos, sabi niya, hindi daw yan lilipas till heaven and earth pass. Pero yung mga jot na daw yung tsaka tittle, hindi raw yung mawawaglit. Lahat daw yung tutuparin. Kahit yung kalit-liitan. Ang idea, alam niyo ba yung jot and tittle, yan ay idiom. Na kapag sinabing idiom, ang idea niyaan, kumbaga example, sabi ng isang example ito nakita ko lang. Ang sabi niya ay the editor went through the manuscript correcting every jot and tittle. Idiom. Sabi niya, yung editor daw, chinek daw niya yung gawa, kunwari ni Rena. Tapos nung binabasa niya, chinecheck daw niya yung even the jot and the tittle. Anong ibig sabihin? Chinecheck niya daw lahat ng details. Ganun ang idea. So, dumating daw ang Panginoon to fulfill all details. Kahit yung pinaka-maliit, kalit-liitang detalye ng law, ginawa pa rin daw ng Panginoong Kristo. Yun daw yung rito, tinapos niya. Ano yung tinapos niya? To-obey yung will ng Diyos. Imagine, napakagandang way of death. Alam niyo, pinakamagandang uri ng kamatayan? Yung namatay ka na na-obey mo yung dapat mong i-obey. Mahirap naman kung Lord, mamamatay na ako mamaya. Marami pa pala ako din nagawa, nanghihinayang ka. Kaya may encourage yourselves mga kapatid, let's be obedient every moment ng buhay natin. Para kapag mamamatay na tayo, wala tayong panghihinayang, sayang. Sana kinausap ko pa siya. Diba? Diyain natin ang Panginoong Kristo. Ano pa yung mga natapos? Yung mga prophecies. Nalala niyo yung mga prophecies about sa Messiah? Tatraido rin daw siya. Sa Psalm 41 verse 9. Ano pa? Yung mga kaaway niya dun sa cross. Diba? Yung mga thief, yung thieves, ano pa? Yung mga soldiers, mga religious leaders na fulfill yan. Sinuntok-suntok daw siya. Nakalagay sa Isaiah 50 verse 6 na fulfill. Isaiah 53 verse 7. Yung pagkatusok, pagkapako ng kanyang mga paa at kamay. Psalm 32 verse 16 hanggang 18. Yung paghihirap niya, Isaiah 53 verse 5. He was wounded for our transgression. Yung burial niya, ito ay tapos na, yung burial niya with the rich. Diba? Ginamit yung tomb na prepare ni Joseph of Arimathea. Diba? Pero ano yung mga natapos yun sa cross? Natapos na yung, ano yung mga nakita natin? Natapos na yung kanyang uhaw, natapos na yung kanyang paghihirap,
natapos na yung kanyang buhay, natapos na yung kanyang pagsunod, natapos na yung kanyang mga prophecies about sa kanya. Pwede rin natin tignan dito, natapos na yung kanyang ministry o yung work. Sabi niya, ano yung work? Sabi ng Panginoong Kristo sa John 4:34, Jesus said unto them, my meat, yung pagkain daw niya, kung may bagay na nagpapabusog sa atin o satisfy, si Lord Jesus, yung bagay daw na nagpapasatisfy sa kanya, sabi niya, my meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Merong pinapagagawa ang Ama sa kanya, may mga utos na iniutos na dapat niyang gawin, meron din siyang pinagagawa. Kumbaga ito, mas malaki to Kumbaga yung mga ginawa niya kanina na mga obedience bawat law, kumbaga detail lang yon ng kabuuan. Pero meron talaga siyang work na dapat ay ma-accomplish niya. Sabi sa John 17:4, I have glorified thee on the earth, I have finished the work. Meron siyang work na kailangan niyang tapusin. Sabi nga doon I have finished the work which thou gavest me to do. Ano yung work na sinasabi rito ng Panginoong Kristo? Ang ibig sabihin ng Panginoong Kristo is His atoning sacrifice. Yung pagtutubos sa iyo, tsaka sa akin. Sabi ko kanina, ito yung pinaka-peak ng kanyang ministry. Na yung pagkapako sa krus. Bakit? Tatapusin niya na yung pagtutubos sa atin. Ililigtas niya na tayo mga makasalanan. Baka hindi po tayo aware, binanggit ko yung word na atoning sacrifice. Ang ibig sabihin po ng atonement is the action taken to make amends for a wrong or at one moment. Kumbaga sa isang pagkakataon, yung mga maling nagawa ay itatama. Si Lord Jesus yung tumupad ng mga bagay na hindi natin kayang tuparin. At one moment, yung crucifixion niya sa cross, lahat ng pagkakamali natin, itinama niya doon. At one moment, once and for all, binayaran niya yung mga kasalanan natin by offering Himself. Yun ang makita niyo yung atonement is yung kanyang pagbibigay, pag-sacrifice ng kanyang sarili. Nakadugtong dito yung ano resulta nun? Kung ibibigay niya yung sarili niya as atonement, as a sacrifice, ano magiging resulta nun? Ang resulta nun is redemption. Magkakaroon tayo ng katubusan. Ang ibig sabihin ng redemption is releasing. Wala ka ng pananagutan kasi siya na yung nanagot So, paano tayo maaaring ganap? Paano tayo ma-serve yung justice na hindi bina-violate yung law? Kasi yung kriminal dapat parusahan. Hindi naman tayo pinalaya na, lahat ng kasalanan mo, okay na yan. Hindi ganun ang ginawa niya Pinarusahan niya si pinarusahan niya si Rodel. Paano ako pinarusahan? Sa pamamagitan ng Panginoong Kristo by dying as a substitute para sa akin at para sa iyo. So natupad yung justice, inuphold yung justice. Hindi niya pinabayaan kasi kapag pinabayaan niya tayo, hindi siya righteous judge. Kailangan maipakita pa rin righteous siya. Pero alam nyo, sa theology, para madalian tayo, pag sinabing atonement, it speaks about doon sa sacrifice ng Panginoong Kristo bilang pambayad. On the other hand, yung redemption, ito naman yung pagpapalaya na sa atin. Bayad ka na, so palalayain ka na. Wala ka ng pananagutan kasi may nanagot na. Hindi pwede na binayaran ka lang niya. Pero hindi kanya pinalaya. Walang ganon. Magkakakonek ito. Kung ikaw ay nanampalataya na tinubos ka ng Panginoong Kristo, namatay siya para sa iyo, pinalaya ka na rin niya sa mga kasalanan mo, pananagutan nito. So ito yung gusto ko makita natin. Lahat ng ginawa ng Panginoong Kristo nung siya ay nabuhay dito hanggang sa eventually may pako dun sa krus, hanggang sa makarating dun sa Calvary Hill. Ito ay part ng kanyang atoning work. Ito yung bigger picture. Kanina parang maliliit lang May mga law na ginawa siya. Tapos yung pinaka-broader picture doon is yung will of God. Pero alam niyo yung pinaka-ginawa niya daw? Yung work of atonement. Kung iisipin natin, ano yung tinapos niya ron dun sa cross? Sabi niya, it is finished. Na hanggang ngayon ay effective pa rin. That is the atonement. Yung pagbabayad ng ating mga kasalanan, at the same time nakakabit dito yung pagpapalaya doon sa lahat ng sumasampalataya.
balagi ko nababanggit ito. Yung word na tetelestai, usually, may mga particular context na kahit nung unang panahon, ginagamit yan. Dito sa cross, sinabi ni Lord Jesus, sabi niya, tetelestai. Pero alam niyo ba, nung unang panahon, yung word na tetelestai, ginagamit yan doon sa sa business o sa accounting. Pag sila may mga utang, tapos nagbayad ka, bibigyan ka daw ng resibo. Yung resibo mo ang ilalagay doon, paid in full. O ang ibig sabihin, tetelestai. Bayad ka na. Sa judicial, pagdating sa justice, yung word na tetelestai, ang idea niyaan, justice has been served. Naparusahan na. Sa military word, tetelestai din yun. Sa military word, may binabanggit na, Sir, tetelestai. Anong ibig sabihin tetelestai? Sa accounting, ang ibig sabihin, paid in full. Sa judicial, ang sabi, justice has been served. Sa military, ano ang ibig sabihin ng tetelestai? Pag sinabing, Sir, good morning. Yung mission ko ay tetelestai. Ang idea, mission accomplished. Mission has been fulfilled. Yun ang idea. Kaya dito pag sinabi natin, yung kamatayan ng Panginoong Kristo, sa pamamagitan pala noon, yung kaligtasan natin, na secure, tinubos yung kaligtasan natin. Sabi nga dun sa Acts 20, verse 28, Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God. Kuman ito dun sa mga pastors, mag-ingat kayo sa mga sarili nyo Tapos, pakainin nyo yung kawan. Turuan nyo yung kawan ng Panginoong Kristo. Then sabi niya, ano yung nagdagdag dito ng idea about dun sa church? Which He hath purchased with His own blood. Tinubos daw binili daw ng Panginoong Kristo yung kanyang iglesia. Ang idea, yung word na purchase, ang idea ay ni-redeem. Sabihin, pinalaya daw niya yung kanyang church sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Para mapalaya ka, kailangan mo magbayad. Sino nagbayad sa atin ng paid in full? Si Lord Jesus. Sino nag-accomplish on our behalf? Si Lord Jesus. Sinong nag-satisfy ng justice ng Diyos? Si Lord Jesus. Wala kang part dyan, wala akong part dun. Paano niya na-accomplish yun? By a bloody death. Kaya nung sinabi niya doon na tetelestai, bayad na daw yung kasalanan ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanyang dugo, na satisfy na daw yung hustisya ng Diyos. Sabi niya, mission accomplished, there is victory na. Kaya yung sakripisyo ng Panginoong Kristo, pwede nating tignan nyo na that's my salvation. Dahil dun sa ginawa niya, naligtas ako. Dahil dun sa kamatayan niya, natubos ako. Minsan, ang lawak nito pero pwede mong sabihin ganun Magkakakonect. Dahil sa ginawa niya, nabayad na ako. Wala na akong utang. Dahil sa ginawa niya, pinalayan na rin ako ng Diyos. I'm free. Pwede na akong, hindi free na parang, dahil pinalayan ako ng Panginoon, pwede na akong mabuhay sa kasalanan. Mali. Pinalayan ako ng Diyos para maging obedient sa Kanya. Meron pa nga hindi pa natin naaaral. Alam yung adoption, the doctrine of adoption. Inari tayong ginawa tayong anak ng Diyos. Itinuring niya tayong kanyang anak. So kung tayo pinalaya, tinubos ng Panginoon, ano na tayo? Anong relasyon ko sa Diyos? Anak niya ako. Anak ka niya. That's why you ought to live according to His will. Kasabihin mo, ligtas na ako O di mabuhay ka according to sa gusto ng tatay mo. Who is your God? My God. My Savior. Kaya nga sabi niya And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Ito mas malaki Kanina parang natin yung will, yung law, sinunod, yung will, yung work of atoning work, yung redemption work. Tapos ngayon, yung pinakamalaki, yung salvation work. Dahil diyan, nagkaroon na rin tayo ng kapatawaran. Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood. Nagkaroon na tayo ng pagpapalaya o ng katubusan.
or releasing from accountability dun sa mga kasalanan natin, hindi na tayo i-hold noon. Hindi tayo mapaparusahan dahil doon kasi naparusahan na siya. So dahil doon sa kanyang sacrifice, napalaya tayo doon sa pamamagitan ng kanyang dugo, nagkaroon na rin doon tayo ng forgiveness of sins. Even the forgiveness of sins. Romans 3:24, being justified freely by His grace through the redemption. Doon sa pagtutubos na kay Kristo Jesus. Inaring ganap tayo dahil doon sa katubusan na ginawa ni Lord Jesus. Sa 25, whom God hath set forth to be a propitiation. Alam yung propitiation? Pampalubag loob. Yung galit ng Diyos napawi na sa atin. Paano? Merong nagsakripisyo. Si Lord Jesus yung pampalubag loob. Pero nung pinaparusahan si Lord Jesus, nung naghihirap ang Panginoong Kristo, ang pinaparusahan doon ikaw, hindi siya. Wala siyang kasalanan, di ba? Oh. May mga gasabi kasi siya daw yung pinarusahan eh. Hindi, ang pinarusahan talaga doon ikaw. Nung tinitignan ng God the Father ang anak, dahil kaisa tayo ng Panginoong Kristo, yung mga pinili niya, yung mga hiniram niya, ang nakikita niyo doon pinarusahan niya ikaw yung nagkasala, di naman siya eh. Pero dahil siya yung nag-substitute, natanggap niya yung hirap na dapat ay para sa atin. Idadagan ko lang ito. Ang daming word, no? May redemption, may atonement, may propitiation, may salvation. Pero may malilito. Yung word na redemption kanina, may word yan na katulad niya, yung word din na ransom. Matthew 20 verse 28. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister. But daw dumating ang Panginoong Kristo, hindi para paglingkuran siya, kundi para siya ay maglingkod. Paano paglilingkod yung ginawa niya? And to give His life a ransom. Yung word na ransom, ano rin ito? Nandun din yung idea ng atonement. Ang idea, tinubos daw tayo, pinaraya tayo ng Panginoon, pinakawalan tayo ng Panginoon by His atoning sacrifice. Ano yung, para mas madali, yung atonement daw, at one moment, nireconcile tayo ng Panginoong Kristo sa Ama by giving or sacrificing Himself. As a result, yung redemption nun, yung redemption is result ng atonement na napalaya tayo. Okay? Ganun mo lang intindihin. Dahil sa sacrifice ng Panginoong Kristo, na ipanumbalik tayo sa Diyos, nabayaran yung kasalanan natin, and therefore, naibalik na tayo sa Kanya. Yan yung gospel. May mga theory nga dito regarding atonement May ransom theory na namatay daw si Lord Jesus, naghirap daw siya, pambayad kay Satanas. Mali. Ransom theory. We don't believe doon. Okay? Naghirap ang Panginoong Kristo, pinarusahan ng Panginoong Kristo, pero kanino niya inalay yung sarili niya? Sa Ama. Okay? Hindi sa Satanas, hindi sa devil. Meron ding theory dito na penal substitution theory. Ng idea, pinarusahan daw ang Panginoon doon in the place ng sinners. Ngayon, yung justice ng Panginoon natupad na daw. Kaya lang, ang dinagdag nila rito, yung righteousness daw ni Lord napunta sa atin, yung kasalanan natin napunta sa Kanya. Mali. Hindi ko rin tinatanggap yon. We don't believe sa great exchange or we don't believe doon sa double imputation. Mali yun mga kapatid. Baka marinig din nyo yun. Hindi tayo naniniwala sa double imputation. Yung righteousness niya, binigay niya sa atin, yung kasalanan natin, binigay sa Kanya. Hindi tayo naniniwala doon. Pwede pa siguro yung single imputation. Kumbaga, dahil sa hindi pa nga yung righteousness natin, hindi ibinigay. Si Christ talaga yung righteousness natin. Nasa atin siya. Parasing damit na binigay lang meron ka. Hindi. The very presence ni Christ sa atin, may righteousness ako. Ganun ang idea. Kung na-born again kayo, nasa inyo yung banal na spirito, may righteousness ka talaga. So, naibigay talaga sa'yo. Pero never na ibinigay yung kasalanan mo sa Kanya. Walang ganong senaryo. Okay? Isipin mo, malinis ang Panginoon nakapako dun sa cross. Meron din sinasabi na satisfactory or satisfaction theory na kung saan namatay siya as substitute para sa atin. I think ito yung medyo malapit na dun sa, ito yung biblical. He suffered death para sa atin, binigay niya yung buhay niya to satisfy yung justice ng Panginoon para iligtas tayo as our substitute.
Siya'y namatay on our behalf. Let me end with few application. Dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo, nahugasan ka na. Yung mga makasalanan na nanampalataya sa Kanya, nahugasan na. Bayad na yung penalty ng ating sins. Nirelease na tayo doon sa pananagutan natin sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan. Dahil doon sa kamatayan niya, napatawad na rin yung mga kasalanan natin. Dahil sa kamatayan niya, na-i-reconcile na tayo. Alam niyo, reconcile, pagbabati. Yung naipagbati, bakit? Magkaaway ba tayo? Yes. Kailan? Nung tayo ay makasalanan pa, kaaway natin ng Diyos. Pero nung narinig natin yung gospel, and by God's grace, nanampalataya tayo, that very moment, na-reconcile ka. When you understood na, Lord, you died pala para sa akin. I believe, Lord. That very moment, miraculous, ikaw ay na-reconcile sa Diyos. Pinatawad ka na sa kasalanan mo, naipanumbalik na yung relasyon mo sa Diyos, nahugasan ka na sa kasalanan mo, dahil doon sa ginawa niya, nagkaroon ka na ng kaligtasan. As a whole, hindi potential one, but an actual one. Dahil doon sa ginawa niya, naligtas ka talaga. Brethren, ito yung lagi dapat nating iniisip. So that never tayong magtatrust sa sarili natin. I'm a good person, nabaptize ako noong, kailan ba kayo nabaptize? Last year. So tingin ko, save ako eh. Mali. You are saved because Christ died on the cross. He saved you. Hindi nagbabago yun. Sabi niya nga, it is finished. And even until now, it has its effect. Effective pa rin hanggang ngayon. And lastly, i-apply ko lang natin ito. Alam niyo ba yung ginawa ng Panginoong Kristo by His work of salvation, redemption, atonement para sa atin? Ano niyo ginawa niya? He destroyed the work of the devil. Sabi nung sa 1 John 3:5, and you know that He was manifested or nag-incarnate si Lord Jesus to take away our sins. Paano take away our sins? Hinugasan niya yung ating mga kasalanan. Pinatawad niya yung ating mga kasalanan. And then ang sabi, in Him is no sin. He that committed sin is of the devil. Yung nabubuhay sa kasalanan daw, sa diablo daw yun. For the devil sinned from the beginning. Yung mga tao na nabubuhay, yung lifestyle nila is sin. Yung puno-puno ng kasalanan, delikado yun. Bakit? Ang ibig sabihin nun, nabubuhay sila under doon sa dominion ng kaaway. Kumbaga, kapanalig nila yung kaaway kapag ganun nabubuhay sa kasalanan Pero sabi dito, for this purpose, the Son of God was manifested or incarnated that He might destroy or dissolve the works of the devil. Ano ba yung works ng devil? Yung mga influence niya. Di ba noon alipin tayo? Kung sino man yung makasalanan, may kasalanan, alipin daw yun. Alipin ka ng diablo. Pero by God's grace, nung araw na narinig natin yung gospel, nirelease ka ng Panginoon doon sa pag-aalipin na yon. Hindi na tayo naging alipin ng kasalanan. Bakit? Na-experience mo yung obedience Na-experience ba yung obedience? Nakikita niyo ba yung sarili niyo na pinalaya na ako ng Panginoon sa dati kong buhay? Hindi na ako ganun Binago niya ako. Kasi nga bakit? Pinalaya ka nga niya doon sa buhay ng pagiging masama, ng pagiging makasalanan. Pinalaya ka niya para mabuhay ka ng banal. And then sabi sa Hebrews 2:14, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same. Nagkatawang tao daw siya, para that through death. So makikita ng kanyang kamatayan, He might destroy him. Hindi lang daw niya sinira yung work ng devil. Alam niyo kung sino talaga dinestroy niya? That through death, He destroyed him. The devil, sinira daw talaga niya. Nirender na talo na yung kaaway. Kahit noon pa lang, nung naipako siya dun sa cross, that's the moment dinestroy ng Panginoon siya who had the power of death, that is the devil. Nirender na siyang talunan. Kaya alam niyo ginagawa ng kaaway ngayon? Naghahanap siya ng mga tao na pwede niyang impluwensyahan kasi alam niya parurusahan na siya. Isasama na lang niya yung mga tao. Binubuhay niya yung mga tao. Kung ano-ano yung mga rampant na kasalanan ngayon. Bakit gusto niya yon na maraming tao na bubuhay sa kasalanan? Naghahanap na lang siya ng kasama. Bakit? Sure! Parurusahan siya ng Diyos. His works has been dissolved. He has been rendered destroyed. Sinira na daw siya.
Yung person niya, wala na siyang magagawa. Bakit? Tinubos ng Panginoon yung kanyang mga anak. Ang sabi niya, it is finished. Tetelestai. Let us bow our heads and let us pray. Lord, thank you po sa gabing ito. We give honor, glory, and praise sa inyo. And thanks as well. In Christ I pray. Amen. Sige po, mag-prayer time tayo. Partner na lang